All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto na naman si Bato. Gusto pong makaganti. O sino ang gusto nilang gantihan? Mamaya sasabihin ko sa inyo. At ito po ang ating pong Department of National Defense at ang ating Armed Forces ay nasa likod ng gobyerno laban dito sa campaign versus corruption. Di po ba? O paano mahihimok ngayon nitong mga sinasabi nyong mga coup plotters sumisigaw na mag-resign, magrevolusyon sa gobyernong Marcos, ang ating pong mga men and women in uniform ay sumusuporta sa corruption campaign, anti-corruption campaign ng ating gobyerno. 'Di ba? Kasi po iba po talaga ang layunin niyo Hindi nakikita ng ating men and women in uniform na sumuporta sa inyo kasi gusto nyo lang guluhin ng bansa para po mai-advance ang inyong pangsariling interes. Kala nyo masusolve nyo lahat kaagad ang problema ng bansa pag naupo sa Tokmol? Tokmol nga yan, sinungaling nga yan ano ba ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan? Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ayan po. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So puntahan natin si Senator Bato, the authentic Puncher de la Rosa, ay meron pong suggestion. Ito gumaganti lang sila bawi-bawi din. Kasi alam nyo naman na nangyari dyan na balasahan sa Senado, yung mga pro-Duterte senator na dating majority block ng Senado ay naging minority block na lang po. Na out of sila, they feel that they got stabbed in the back. Kayo nga ang unang tumusok sa likuran dati. 'Di ba? Yung kay Mig Subiri, karma lang, karma is a bitch. Habang nagsisession sila, naghihiring sila sa Blue Ribbon ni Marcoleta, hindi nila alam nagkakapirmahan na. 'Di ba? Yan ang sabi ni Amy, bakit kaming mga Duterte senator umamin? Umamin mga kababayan, itong Duterte senator ay hindi po para sa bayan. They are only serving the interests and the welfare of the Duterte. Sila po ay mga puppet, mga tuta ng mga Duterte. Inamin na ni Amy Marcos yan. Ngayon, nung natanggal bilang Senate President, si Chis Escudero, natanggalan sila ng kanilang mga komite. Si Bato po, naghahanap na naman siya ng magagantihan. Maybe, guided by the Holy Spirit ka ba, Bato? So, nung sinabi mo to, are you guided by the Holy Spirit? Kasi sabi mo, araw-araw ka guided by the Holy Spirit Bakit ka nananawagan ng ganito? We want you out now. Talaga naman magkudita ka ba to? Ikudita mo ang Kamara de Representantes. De la Rosa, pinabababa sa pwesto si Martin Romualdez. Pinabababa niya mga kababayan. Bakit? It hurts. Bakit siya lang? Dapat pati si Martin. Baba ka na ngayon. We want you out. Sino daw po yung mga kasama niya? Pinabababa na ni Senator Bato de la Rosa si 1st District ng Leyte Representative at House Speaker Martin Romualdez sa pwesto. Quote, Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned, AFP and PMP retired officers, UP vanguards and concerned Filipino citizen and taxpayers. Wow, taxpayer. Hindi niya po sinabi na siya ay senador. Ang sabi niya, we, the undersigned AFP and PMP retired officers. Mga officers pala, mga kababayan. Sino? Ilabas mo dito. At nang mabira namin sila. UP vanguard, sino yan? And concerned Filipino citizen and taxpayers. Yung mga concerned citizen dyan naman, mga Duterte minions lang yan. Baka yung AFP, PMP na retired officers, ayun na naman yung manifesto of support nila kay Digong yung 140. O baka yung mga tauhan lang din yun nung si
Sino ba yon? Yung isang official na ano ng AFP na yung ano, yung dishonorable discharge. Sino yon? Tayo nakalimutan na pangalan noon, no? Ha? Pinabababa niya, no? Demand, nagdi-demand pa sila. Demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte. Aba, marunong ka pa? Bato? Ha? Marunong ka pa sa 1st District? Yung mga nakatira sa 1st District ng Leyte? Sino ka? Binoto yan ng constituent niya. Sino kayo para paalisin siya? Ha? May nagawa ba siyang pinakamalaking krimen? Pakitaan nyo muna kami. Ebidensya na kasangkot sa malaking krimen si Speaker. Hindi ko po doon depensahan dito si Speaker, ha. Sabi ko sa inyo, makapaglabas kayo ng tunay, legit, genuine na ebidensya ng katiwalian kasama si Martin Romualdez. Babatikusin ko po yan. Pero dito ngayon, puro kayo daldal eh. Ang maganda, labasan nyo siya ng ebidensya, i-affix nyo dyan sa letter ninyo. Ito yung ebidensya, sangkot na sangkot ka. Hindi yung puro sinabi lang ni Escudero, the name should not be mentioned. Nasaan ang ebidensya ng korupsyon? Tapos sino kayo para patanggalin siya as 1st District of Leyte? Bakit taga Leyte kayo? Bakit binoto nyo siya as 1st District ng Leyte? Congressman ng Leyte? Pwede pa, Speaker of the House, pero yung congressman ng 1st District of Leyte, taga Leyte ka dong? Ayon sa senador, wala raw pakialam si Romualdez kung mababangkrap ang Pilipinas dahil sa umano'y 15.5. Teka muna. 15.5. Ilan yung kay Digong? Ilan yung kay Digong, mga kababayan, yung inutang ni Digong? Tinriple niya nga yung utang ng Pilipinas eh. Ginawa niyang 13 trillion. Asan dyan yung inutang ni Martin? Di ba? 2 trillion? Ano na nangyari ba to? Bakit mo dinadama yung utang ng Pilipinas? Sabi ko nga sa inyo, tignan mo, pakita mo sa amin yung ninakaw ni Martin, ilang trilyon. Ito, utang ng Pilipinas to eh. Utang lahat ito ng presidenteng nagdaan kasama si Pangulong Marcos eh. Di ba? Ang dapat mamblema dyan ang Pangulong Marcos. Ngayon, ang problema ninyo, patunayan yung magnanakaw si Martin Romualdez. Di ba? With 15.89 trillion national government debt. Walang maniniwala sa inyo, mga kababayan. Walang maniniwala sa iyo, bato. Sinasabi ko sa iyo, bakit? Itong sinasabi mong utang, inutang ba yan ni Martin? Di ba? Tanungin mo muna yung Pangulo mong Duterte. Siya ba nakabayad? Siya ba inalintana niya? Na teka muna, maubabaon tayo sa utang. COVID-19 ngayon, wala tayong pera, mababaon tayo sa utang. Punyeta, yung ibang kontraktor tumabo ng bilyon. Kung ganun ka ka-concern sa utang ng Pilipinas, bakit hindi mo in-advisean si Digong noon? Bakit hindi ka rin gumawa ng ganitong dokumento na nagsasaad, we want you out, Mr. President? Bakit hindi ka concern sa lumalagong utang ng bansa? Di ba? Ikaw ba to? Gumaganti ka lang eh. Ha? Gumaganti ka lang? Ito pa sabi niya, you fail to safeguard our taxes against corruption that it's about 20% of our annual budget. Teka muna. Siya ba? Siya ba ang nangutang? Siya ba ang nagnakaw niyan? Ayan may mga kasamahan ka dyan na mambabatas. Bakit siya lang ang sisi? Di ba? Ang sabi ko nga sa iyo, pakitaan mo kaming ebidensya. Ang ginagawa nyo, laway-laway lang eh. Court of public opinion, ay hindi na po mabenta yan ba to? Ha? Kaya wala kang karapatan magpababa ng speaker at tanggalin bilang congressman ng 1st District of Leyte si Martin. Binoto po yan. Bumabawi ka lang kasi it hurts na natanggal yung tuta ninyong si Chis Escudero. Dapat nga ikaw ang patanggalin diyan eh. Bakit? Sinungaling kayo eh. Hindi kayo para sa bansa eh. Hindi kayo para sa Pilipino. Para kayo sa mga Duterte na mga tuta ng China. Di ba? Dapat sabihin mo rin sa sarili mo yan. You failed the Filipino people ba to? By only serving the Dutertes. Bakit? Huling-huli naman kayo. Gusto nyong gawing state witness yung mag-asawang Diskaya, magnanakaw ng bilyon. So meaning, okay lang na magnakaw sila ng bilyon just to protect your among Duterte ba to? Nakakahiya ka. Ikaw ang dapat mag-resign dyan. We want you out.
as senator. Wala kang silbi. Ilang batas na ang naisulat mo't naaprubahan. Wala. Nung panahon ni Digong, anong batas ang naisulat mo't naaprubahan ni Digong? Sige nga. Oh. Now mga kababayan, punta tayo dito sa DND at AFP. Sabi sa GMA, DND, AFP back government's campaign versus corruption. O ayan. Nasa likod po sila ng Pangulo laban sa kontra sa corruption. We fully support the anti-corruption campaign led by no less than the President as we collectively work towards a responsible, and just government for all. Ayan po ang sabi ng joint statement ni DND Secretary Gibo Teodoro Jr. at si AFP Chief of Staff na si General Romeo Browder Jr. Parehong mga junior. This is not just a government initiative. It is a national crusade for good governance, justice, and progress. We owe it to our veterans, our heroes, and to future generations to ensure that the Filipino is firmly grounded in integrity. Ayan po, an organization during a protest said that the AFP must withdraw its support to Marcos to help expedite the accountability of those alleged. Yung nagre-request daw yung mga protester sa AFP. Ay malabo po. Malabo po. The DND and the AFP maintain that they are both professional and non-partisan organization. The DND, together with the AFP, is fully committed to upholding the tenets of the Constitution and our mandate to the Filipino people. As a professional and non-partisan organization, the DND and AFP remain steadfast defenders of our nation and our democratic institution. We reject all attempts to patronize the AFP by certain groups that insinuate or suggest unconstitutional unilateral interventions by the former. The AFP abides by the Constitution through the chain of command. Ayan po. The two organizations also called on the public to trust the democratic institution. The strength of our republic rests on the rule of law and the unity of our people. At this crucial time, we call on every Filipino to place their trust in our democratic institution, to respect our processes, and to work together in the spirit of patriotism. True and lasting change can only come through peaceful, lawful, and democratic means. So, ayan po. Ako po, kino-comment ko po dito ang DND at AFP. Huwag po kayong pasusulsol. Tama po yan, mga kababayan. I agree with this, no? So, yan po. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.